Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin at papaksain ang tao at ang anghel, at aalamin po natin kung ano ang pagkakaiba ng mga anghel at pagkakapareho sa mga tao. Samahan niyo po ako't alamin natin ang mga katotohanan sa karunungang sinalita sa Biblia ng Diyos. Ang mga anghel ay unang nilalang ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilalang bago pa man niya likhain ang lupa. Sa katunayan, habang nililikha ng Diyos ang lupa, sila'y nandoon at ito'y ipinahayag sa aklat ng Job 38, talatang 4 hanggang 7. Inilalarawan ng Diyos at sinabi niya sa talatang 4 hanggang 6 kung paano niya nilikha ang lupa. At sa talatang 7, sinabi niya, nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang-umaga, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Kaya katotohanan ang pinatututuhanan ng mga salita ng Diyos sa Biblia na nang ang Diyos ay nag-umpisang lumikha ng lupa, ay eksintido na, umiiral na, nandoon na ang mga anghel, sapagkat ang tinutukoy na bituing pang-umaga na anak ng Diyos na naghihiyawan sa kagalakan ay mga purong anghel, sapagkat sa panahong ito hindi pa ho nalalalang ang tao, ngunit ang mga anghel sila'y nandoon lamang para magbigay papuri sa Diyos. Sila'y nag-aawitan. Hindi sila katulong ng Diyos sa paglikha ng lupa. Ang Diyos ay lumikha at lumalang. Inumpisa niya ang kanyang paglikha sa unang araw hanggang sa umabot sa ikalimang araw, at sa pang-anim na araw saka pa lamang niya nilalang ang tao. Kaya mauunawa natin na ang pinakaunang nilalang ng Diyos sa lahat ng kanyang mga nilalang ay ang anghel. At ang pinakahuling nilalang ng Diyos ay ang tao. Bagamat sila'y pareho lamang na nilalang ng Diyos, ang anghel at ang tao ay nilalang ng Diyos. Iyan ang kanilang pagkakapareho sa umpisa. Ngunit sila'y magkaiba sa panahon kung kailan sila nilalang ng Diyos, sapagkat ang mga anghel ay tapos nang nalalang ng Diyos bago niya umpisahan ang paglikha sa lupa. Ngunit ang tao ay kanyang nilalang sa pang-anim na araw na kanyang paggawa. Ngayon, babasahin natin ang patunay kung ano ang kalagayan ng anghel. Saan ba sila nilalang ng Diyos? Ang basyahan lang po natin ay ang salita ng Diyos sa Biblia. Ang mga anghel ay mga spirit being. Ang mga anghel ay nilalang ng Diyos. Sa hangin sila gawa ng Diyos, kaya nga sila ay espiritu. At ito ay pinatututuhanan sa aklat ng Hebreo, Kabanata 1, talatang 7, na dito'y sinasabi niya tungkol sa mga anghel. Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin. Maliwanag po, ang mga anghel ay nilalang ng Diyos sa hangin. Gawa po sila sa hangin, kaya sila ay espiritu.
Hindi sila tulad sa tao dahil ang tao ay nilalang sa alabok. Kaya ang tao ay may physical na anyo, may material na katauhan. Kaya ang tao ay may kamatayan. Hindi tulad sa mga anghel, sapagkat sila espiritu, sila'y walang kamatayan. Ito ang iba pang katotohanan na pagkakaiba ng anghel sa tao, sapagkat sila espiritu, wala silang kamatayan. Bagamat sila'y nararamdaman, sila'y hindi nakikita. At tanging Diyos lang na may lalang ang nakakakita sa kanila. Bagamat ang anghel ay mas malakas kumpara sa tao, at mga espiritong tagapaglingkod na sinusugo ng Diyos ay pareho lang din sila sa atin na kapwa tayo alipin ng Diyos. Kaya sa katotohanan, ang mga anghel ay hindi dapat sambahin ng mga tao. Sila'y alipin ding katulad natin. At ito'y ipinahahayag sa Apokalipsis 22, talatang 8 hanggang 9. Sabi ni Juan sa talatang 8 hanggang 9, "At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinabi ng anghel kay Juan, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos." Dahil ang mga anghel ay espiritong walang kamatayan, ay ito ang isang dahilan kaya hindi pinatay ng Diyos si Satanas. Dahil bukod sa siya espiritu, siya ang naging Diyos ng sanlibutan. At para mapuksa niya si Satanas sa paghuhukom, siya ay lumikha ng dagat-dagatang apoy. Sapagkat doon si Satanas ay wala ng kakayahang makaalis pa yung kanyang espiritu. Siya ay magpakailanman na masusulong doon. Kasama niya ang mga taong nabiktima niyang masasama. Ito ay ipinahayag sa aklat ng Mateo, Kabanata 25, talatang 41. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imay ng mga pinatutungkulan. God bless.